naman talaga in a good life. Or it's not a good life. Probably is a good life, pero kasi they they wanna make better. Pero makapit pa sa totoo lang, iba talaga pag nakatira ka sa Pilipinas. Ayan. Ayan sabi niya, 1996 pala. Ate Percy, thank you so much po. There is no place like home. O, di ba, Mr. Package? Ikaw, Mr. Package, anong mo? Ano sa palagay mo? Tama ba yung sinabi ko? Kasi syempre tayo mga Pilipino, they want to go to the Philippines, to the other country to make good money, to make the give better life in our family. Pero nga yung sinasabi ko, if you have if you have a good if you have job that you think you will able to live talaga every day, you have food, you have a house, you have a happy family, you don't have to go to the other country, mga kapitbahay. Tumpak na tumpak ka, host, madali, nadali mo. Yun naman sinasabi ko. Pero kasi yung iba talaga, sometimes, they don't have a choice. Sometimes, it's because you're the only one, a breadwinner in your family. And of course, you wanna give better for your family. So that's the only your choice is going to other country to make a good money for your family. So sometimes it's happen talaga, or most of the time, especially the Filipino people. So yun nga, mga kapitbahay. Pero yun nga, kung meron naman talaga kayong buhay talaga na maganda sa Pilipinas, why you go to other country? Ako, for example na lang ako. I'm a breadwinner in my family, mga kapitbahay. I'm a breadwinner, tapos parang feeling ko, ako lang talaga yung meron talagang kakayahan. I'm the only more resourceful, compared to my siblings. Parang feeling ko, ako talaga yung nag-abroad talaga. Oo, mga kapitbahay, nag-OFW talaga ako. I used to be OFW. So, yun lang talaga yung parang option ko talaga to make good money for my family. Till I met my husband. Till I met you. I'm feeling when you grow old. Till I met you. O, di ba mga kapitbahay? Kung maganda naman talaga ang buhay natin sa Pinas at continuous ang income at mura lang ang mga basic needs, dito tayo sa mga Pinay pupunta ng ibang bansa. Oo. Ayan, same with me. Ako din ang tumutulong sa di ba? Sabi ni Melcy. Mga kapitbahay. Kumbaga parang feeling ko naging instrument ako. I'm the instrument, a child for my family to give good life talaga, especially for my parents. Yung daddy ko, he passed away last year. Pero mga kapitbahay, talagang happy talaga ako nung tatay ko talaga. Ibig sabihin, nawala man siya sa buhay, happy ako kasi nga, bilang anak talaga, I give everything talaga to my dad. He's happy naman for me. And also, I give everything talaga, mga kapitbahay. Umpisa nung nabubuhay siya hanggang talaga sa binawian talaga siya, mga kapitbahay. Kumbaga maayos yung kanyang pinaglibingan, maayos yung kanyang yung kanyang mga burial, maayos. Kasi nga, siguro, andito ako sa USA at nakapagtrabaho talaga ako. Ayan, mga kapitbahay. Di ba, mga kapitbahay? Pero yun nga, sinasabi ko, kung kaya naman talaga sa Pilipinas, hindi naman talaga kailangan maging bongga. Di ba, mga kapitbahay? Hindi mo kailangan kumain ng lechon araw-araw, baboy araw-araw, mga kapitbahay. Oo, at saka hindi nyo naman kailangan talaga na sobrang laking bahay, sobrang gandang bahay. Hindi naman talaga. Ako sa totoo lang, okay na sa akin yung kubo. Basta hindi siya natulo at concrete yung kanyang mga foundation para naman hindi siya umuuga-uga pag may bagyo. At meron akong lote na maliit, tapos meron akong kinikita everyday to feed myself and my family. Ayan, mga kapitbahay. Sobrang mga kapitbahay kasi iba yung saya. Oo. 'Di ba, pakitong-ketong. Ayan majority nating mga Pinoy na makarating sa ibang bansa, naging breadwinner tayo. 'Di ba? Pakitong-ketong